Okay, class. So, maulang week sa ating lahat. And since puro tayo class suspensions for 4 days now, ay 3 days now, naisip ko na i-record na lang yung discussion natin for lesson 2 para makahabol tayo sa lecture natin and also sa academic calendar. And since once a week lang tayo nagkikita, kailangan na kailangan ko tong gawin para din while you are on vacation kuno, meron kayong papakinggan and at the same time, ready kayo sa quiz natin, I mean long quiz natin for maybe next week, hindi ko pa sure. So today we will be discussing about chapter 2 and that is about the Dr. Pedro T. Orata Nobility Program. So before we proceed, in lesson 1, we have discussed about Urdaneta City University's philosophy, vision, mission, goals, and objectives. And also, reminder, doon sa quiz 1 nyo, you have to perform or present to me yung UCU hymn. And also, I have sent you the rubrics. Okay, so when we say noble, being a noble person, it is possessing qualities kagaya ng pagiging honest. You have integrity, also you have a moral strength. It also involves yung acting of sense of duty and responsibility wherein we can demonstrate or maipakita natin yung pagiging kind and also we are striving for the greater good. Yan. So, bago tayo mag-proceed sa chapter 2, what are the learning objectives for this chapter? We have to complete a timeline on significant events in Dr. Pedro T. Orata's life. And also, we have to express the life lessons on Dr. Pedro T. Orata. Okay. So, as introduction for the lesson, we have some questions here. Who are the people we admire? So, ako, ina-admire ko yung mga taong merong sense of responsibility and also very honest and at the same time, merong hard work. Yung may pagmamalaki niya na gawa ko to, hindi ko to inasa sa ibang tao, ganun. So, what are they known for? Yun, yung taong ina-admire mo, what are they known for? So, yun, yung mga qualities na sinabi ko, yun yung tinitignan ko sa isang tao na talagang ina-admire ko. Kasi pag, if you possess those qualities, ibig sabihin, para sa akin matalino ka na. Yan, magaling kang tao. Yan. Yan, the characteristics and yan. So, sabi ko nga, the people we admire and why we do so reveal the values we hold and the accomplishments we aspire to. So, kung meron kang qualities na sinasabi ko or meron kang mga standards bukod sa sinabi kong qualities, kasi marami ng mga klase ng qualities, you can be admired by some people then. Okay, so si UCU, ang founder is si Dr. Pedro Tamesis Orata. So he was born on February 27, 1989 sa Bactad, Urdaneta City, Pangasinan. And ang parents niya is si Candido Arata and Numeriana T. Arata. So later on, sasabihin ko kung bakit Orata ang apelyido niya at hindi Arata. And also meron din siyang dalawang brothers pero namatay. And apat talaga sila. So namatay yung dalawa niyang kapatid na lalaki. Ang natira na lang is nag-iisang unika iha. Yan, si Victorina Arata. So in Philippine education, yung pangalan ni Dr. Pedro Orata is associated with academic excellence dito sa Philippines and also hindi lang UCU ang naitayo niya, marami pang iba. Sabi niya, yung success niya sa school is dahil sa hard work niya, kagaya sinabi ko kanina. And meron pang iba. And also yung IQ daw niya is barely average. So below average ang IQ niya. Pero
ang dami niyang naiambag, lalong-lalo na sa education. So, yung apelyido niyang Orata, pinalitan niya galing sa Arata kasi meron yung noong unang panahon nung nag-aaral siya, pag recitation, kailangan siyang tawagin and yung arrangement ng recitation is alphabetical order, alphabetically. So, ang ginawa niya, pinalitan niya muna sa Urata, letter U, U-R-A-T-A, and then later on, sabi niya, masyado akong nahuhuli. So, pinalitan niya ng letter O para dun siya sa gitna, para meron siyang preparation habang nauuna yung mga nasa unang letters ng alphabet na apelyido. So, from Arata to Urata and then Orata. So, nung bata siya, hindi sila mayaman, napakahirap ng buhay nila. And meron silang farm, siguro bukid, ganon. And tumutulong siya sa parents niya, pati din sa gawaing bahay, ganyan. Kailangan niya magbenta ng gulay, buhatin niya sa basket, ganyan. Tapos maglalakad siya kilo-kilometro sa mga bukid. Lalo na nung nag-aaral siya ng grade 1 doon sa Baktad. So, nung nag-grade 1 siya sa Baktad, natapos niya yun hanggang grade 3. Unfortunately, walang grade 4 doon sa barangay nila, sa barangay Baktad. So, kailangan na naman niyang maglakad ng additional 4 kilometers sa bayan ng Urdaneta para mag-enroll ng grade 4. Unfortunately, bumagsak siya. So, nagkaroon ng disappointment yung father niya and sabi sa kanya, magtrabaho ka na lang sa bukid. Sabi niya, kasi parang hindi ka naman seryosong mag-aral, mga ganyan-ganyan, kasi bagsak na siya. So, ang ginagawa niya is gigising siya ng alas 5 ng umaga hanggang yan, late night. Tapos, gumagawa lang siya ng household chores, nagbubukid sila, yan. Nag-aalaga siya ng mga farm animals, ganun. Siya ata talaga yung lumaki sa farm, yun. And also, yun, tumutulong siya sa bukid. Tapos naisip niya, kahit namawagsak siya ng grade 4, naisip niya na magpupursige ako, mag-e-enroll ulit ako ng grade 4. Nung pagka-enroll niya ng grade 4, pumasa siya. So, since walang nag-o-offer ng grade 5 sa Urdaneta, kailangan niyang pumunta ng Binalunan. So, alam naman natin, Binalunan is the next town to Urdaneta, ganun. So, kailangan niyang lakarin 11 kilometers. So, from bahay nila sa Barangay Baktad to Binalunan, 11 kilometers dun sa mga bukid. Kasama pa ng mga siguro ibang friends niya sa baryo or barangay nila. So, alis sila ng Sunday afternoon and then after ng klase na ng Friday, maglalakad na naman sila. Yun. So, nung nag-offer na si Urdaneta ng grade 6, lumipat siya ulit dito. And natapos niya yung elementary niya ng year 1916. So, after niyang graduate ng grade 6 is nag-enroll siya sa College of Agriculture sa Los Baños. And however, yun nga, unfortunately, nabagsak niya yung grade 7 niya kasi umagsak siya sa botany na subject. And also, kasama na dun yung pagiging homesick niya, nag-decide si Dr. Orata na umuwi ng Urdaneta. And tinapos na lang niya yung grade 7 niya dito sa Urdaneta. And nag-enroll siya sa public high school dito sa Pangasinan, and yun yung Pangasinan Provincial High School, which is located sa Lingayen, Pangasinan, and that is the capital of our province. Yung kapatid niyang bunso, si Victorina, nag-offer na tulungan siya. So, kinumpleto niya muna yung grade 4 niya dun sa Baktad. Later on, nag-decide siya na itigil na lang yung pag-aaral niya para makapunta siya ng Lingayen kay kuya niya, kay Dr. Orata. Yung ginagawa niya doon is siya yung tagaluto, siya yung naglalaban ng mga damit nila, siya nag-aasikaso. So, from 1916
to 1920, high school na yan si Dr. Orata, yung kapatid niya at saka si Doc Orata, lalakad sila from Lingayen to Mactad ilang beses hanggang sa nakagraduate si Doc Orata ng high school. So, sa pagkakaalala ni Doc Orata, nung natapos na yung high school niya, 99 graduates lang sila. And natutuwa siya kasi yung hardships nilang family is, hardships paid off. Yung sacrifices nila, merong nagbunga. And among 99 graduates, si Doc Orata ang naging valedictorian ng klase nila noong 1920. So, nung nakagraduate si Doc Orata nung high school, si ading niya, si Victorina, yung younger sister niya, is merong surprise na nilabas ni alkansya niya. Yung, alam niyo yung bamboo na alkansya, yon. So, binilang nila yan. Yun daw kasi yung ipon niya sa paglalabada. So, yung ipon na yon is ibinili ng ticket for Dr. Orata papuntang United States kasi dun siya mag-aaral. So, pagdating ni Doc Orata sa Illinois noong June 1920, kailangan niyang mag-working student. So, ang ginagawa niya is nag-aayos siya ng mga riles ng tren doon sa Montana. Kailangan niyang mag-ipon para maka-enroll siya sa University of Illinois noong September 1920. So, naho-homesick si Orata. Ang ginagawa niya, nagsusulat siya sa family niya dito sa Pilipinas. Yon. And then, nung na-receive niya yung letter, na-disappoint siya kasi namatay na yung tatay niya. So, ang ginawa niya, nag-decide siyang umuwi. Ganyan, balik siya dito sa Pilipinas. And also, iba-ibang tao yung umampon sa kanya hanggang sa nakaipon siya pa uwi. And, ganun, puro lang siya, gigising siya ng alas 5, tapos, alas 5 hanggang 8:30 ng umaga, tapos may klase siya ng 9 o'clock, tapos trabaho ulit siya ng 12 noon hanggang alas 2, ganyan, tapos meron na naman siyang klase ng 2:30. Alam niyo yung buhay ng working student na halo-halo, very hectic ang schedule, ganun ang ginagawa niya. So, pagdating ng 9 p.m., mag-aaral siya, magpo-focus siya sa lessons niya. Hindi lang siya every weekdays nagtatrabaho. So, tumatanggap siya ng trabaho, ibang trabaho kagaya ng paglilinis ng bintana, yung pagpuputol ng mga damo sa mga iba't ibang bahay. Naglilinis din siya ng bahay. And kapag summer naman, para makatipid siya ng pamasahe sa bus, maglalakad siya ng 1.5 hours sa trabaho niya papuntang pauwi. Yan. So, ang trabaho niya nun is 11 hours. Pag hindi siya busy, mag-aaral siya. Mag-review siya para sa klase niya, ganyan. So, after 4 years of hard work ng pagiging working student, is nakagraduate siya ng degree in education at the University of Illinois at Urbana with final honors. So, tinuloy niya yung pag-aaral niya into master's degree noong 1925, doon din sa University of Illinois, and also hindi pa siya nakontento, nag-doctorate pa siya sa Ohio State University noong 1927. And meron siyang dissertation or yung thesis para sa mga nagdo-doctorate or masteral. So, yung thesis niya or dissertation niya is called Theory of Identical Elements. And dahil nagka-interest doon si Dr. Edward Lee Thorndike, nasa niyan, Introduction to Psychology, lalabas siya. Ang ginawa ni Dr. Thorndike is mas enhance pa niya. And yung dissertation niya na yun or yung thesis niya na yun is naka-gain ng positive feedback. And yun, nakagraduate siya with honor citations, and yung dissertation niya is na-publish sa Ohio University Press.
So, nung matapos niya ng education niya sa US, ang ginawa niya is umuwi siya dito sa Pilipinas noong 1927 kasama niya yung asawa niyang American, si Mrs. Linda Atkins Orata. And yun, namatay asawa niya noong Japanese War. Hindi ko sure kung World War II ba sa Japanese. Yan. And umuwi dito si Pedro Orata para simulan niya yung magiging contribution niya sa education. So, una niyang step pagka-uwi niya dito is nagturo siya ng less than a semester sa Bayambang Normal School or ang tinatawag na ngayon na Pangasinan State University. Tapos nag-transfer siya sa Philippine Normal School kung saan nagturo na naman siya ng isa pang semester. So si Doc Orata is siya din ang pinaka-youngest na division superintendent and na-assign siya sa Isabela and later on na-transfer sa Sorsogon and nag-serve siya doon for 1931 to 1934. So, after dito sa Philippines, bumalik na naman siya sa US kasi pinatawag siya doon as a member of the staff ng Ohio State University. So, from 1934 to 1936. And meron siya mga tinanggap na opportunities or assignments. Kagaya ng pagiging principal sa isang experimental community doon sa school sa Indian Reservation sa Kyle, South Dakota. And yung mga natutunan niya during his stay is importante. Yung mga, tawag nito, yung mga nakuha niyang techniques nung nasa Pilipinas siya is in-apply niya sa US. And later on na assigned siya as US Office of Education in Washington until 1941. So, I think itong pagiging yung position niya sa Office of Education is parang katumbas ng mga nasa higher position kagaya ng superintendent din, ganyan, or director, mga ganon. So, bumalik na naman si Doc Orata sa Pilipinas para magtrabaho as technical assistant sa National Council of Education. I think this is Department of Education na ngayon. Ayun, tama nga. So, search ko siya sa Google. So, according to Google, yung National Council of Education is now Department of Education. But, dahil sa World War II, nag-decide siya na bumalik ng Urdaneta at nakilala niya yung pangalawang asawa niya na si Pilar. So, after nung war is nautusan siya ng mga Americans para itayo or i-re-establish yung schools sa Urdaneta kasama ng mga lawyers, dentists, engineers, iba't ibang professionals, and ni-reorganize ni Doc Orata yung elementary schools and nag-open din siya ng Urdaneta Community High School and which is now Urdaneta City National High School. So ito yung pinakaunang public high school sa Pilipinas and na-establish outside the provincial capital which is Lingayen. So ang ginamit nila noon sa high school or Urdaneta City National High School now is yung mga nabombang simbahan. Wala silang bubong, wala silang bubong, ganyan. Basta yun yung classroom nila. And ang estudyante is 350 and 15 teachers. So, divide nila yon according sa year levels. Wala rin silang books, kahit upuan. So, yung mga estudyante nakaupo lang sa floor. Ngayon, nung nag-graduate, yung mga estudyanteng yon, yung mga seniors is naka-receive ng handwritten diplomas as proof na natapos nila yung high school. So, noong naayos na ni Doc Orata yung, tawag nito, yung education sa Urdaneta, pinatawag ulit siya sa Manila para sa Department of Public Instruction. Pinatawag siya because yung experiences niya and syempre work ethic.
So, na-invite din si Doc Orata sa UNESCO as an educational expert para pag-aralan at i-report yung Thai educational system ng Thailand. And later on, naging program specialist siya sa UNESCO headquarters sa Paris hanggang nag-retire siya doon noong 1960. And then, umuwi ulit siya dito sa Pilipinas and naging dean ng graduate school sa Philippine Normal College in 1960 hanggang 1964. So, noong 1966, naipanganak si Urdaneta Community College, now known as Urdaneta City University. So, ang school natin, UCU, is the first community college in the country. So, siya ang naging president doon aside from founder pa siya hanggang namatay siya noong 1989. At hindi siya tumatanggap ng sweldo niya. Magkakasweldo man siya, yung sweldo niya ibibigay niya sa mga estudyanteng kapos. So, ganun siya ka-dedicated sa trabaho niya. So, dahil sa hard work niya, na-recognize siya sa field of education and nabigyan siya ng Ramon Magsaysay Award. So, bihira kang makareceive ng ganito unless meron ka talagang super duper ambag sa lipunan, ganyan. And ang award na nakuha niya is for public service noong 1971. Nakikita niyo dyan sa picture. So, yan siya nung na-receive niya yung Ramon Magsaysay Award noong 1971. Finally, yung batang lalaki na naglalakad ng kilometro sa mga bukid para lang pumasok sa school, bumagsak man siya, naging working student pa siya, at naging honor student pa, yan, is now an authority on educational innovations. Yan. So, isipin nyo, sabi niya noon, ang IQ lang niya is barely average. Pero ang laki-laki ng naiambag niya sa education. And we are lucky kasi up to this generation is meron pa rin ng UCU. And I can say na UCU is the most affordable school na alam ko. Yun. Wala na ako ibang sasabihin. Basta yun. Very affordable at the same time. Meron din namang i-offer si UCU na magagandang programs for the students. And na-impress din ako kay UCU kasi meron silang plans talaga and hindi ko lang pwedeng sabihin as your instructor. Later on, malalaman niyan, so we just have to wait. Ayan, so I hope meron kayo natutunan about Pedro T. Orata. So, yung qualities ng pagiging noble wherein integrity, honor, and moral strength is na kay Dr. Pedro T. Orata. And malaki ang utang na loob natin sa kanya because siya din ang nagtatag ng education for all. Ayaw niya ng estudyanteng may naiiwan or nahihirapan sa school kasi siya mismo na-experience niya yun. So, as much as possible na meron siyang may contribute sa estudyantes, gagawin niya. Ganun siya kabait. So, thank you very much for listening and I will be seeing you next week for your I think long quiz. So, i-review nyo from lesson 1 to lesson 2 and then kagaya ng sinabi ko dati kung ano yung long quiz nyo, yun na rin yung exam nyo sa akin, yung prelim exam. So, isi-share ko na yung answers sa inyo. Mag-check tayo sa long quiz. Yung long quiz is multiple choice. Also, same with prelim exam, it's multiple choice. And yun, huwag niyong kalimutan yung quiz niyo sa akin, quiz 1, para may ma-record ako sa inyong quiz. And also yung mga activities nyo, activities 1 and 2, pakisubmit lahat para meron akong mako-compute na grades nyo. So, see you next week and stay dry. Bye-bye.